Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Lunes Santo sa taong ito, kaya tayo po ay nasa loob ng mga mahal na araw. Pinasimulan natin kahapon sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas o Linggo ng Pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Pinabati ko po kayong lahat ng mga followers and viewers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga dumadalaw dito sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua para magbisita iglesia, para dumalaw at manalangin. Pagbati din po sa lahat ng mga benefactors namin, sa mga tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa anumang paraan, sa anumang halaga na iyong binibigay. Lubos po ang aming pasasalamat. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita ngayon pong Lunes Santo. Mga minamahal ko ang kapatid, ngayon pong Lunes Santo sa taong ito, pagdinilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po ito sa 12 kabanata, mga talata 1 hanggang 11. Ang pamagat po na binigay ko sa pagninilay ay nagsasabing, turuan mo kami, Panginoon, na magbigay at magmahal ng walang panghihinayang. Mga minamahal kong kapatid, lahat naman po sa atin ay pwedeng magsabing, mahal ko ang Panginoon. Pero ang tanong ano bang klase ng pagmamahal ang ating ibinibigay sa Diyos? Maaari nating sabihin sa sino man na mahal kita, pero iba't iba ang pagpapakahulugan natin sa salitang pagmamahal sapagkat iba't iba din ang uri ng pagmamahal at pagbibigay. Sabi po ni Pope Francis, Christian love is loving without counting the cost. Sa ating ebanghelyo, si Jesus po ay dumalaw sa bahay ng kanyang matatalik na kaibigan, ang magkakapatid na Lazaro, Marta, at Maria. Sila po ay mga taga-Betania. Si Lazaro po ay may sariling pagmamahal kay Jesus bilang isang matalik na kaibigan. At nang namatay nga po itong si Lazaro, si Jesus po ay nalungkot. Umiyak siya sa pagpanaw ng kanyang minamahal na kaibigan. Siya po yung tao na laging kausap ni Jesus kapag dumadalaw sa kanyang tahanan. Lazarus was a good conversationalist. Ito namang si Marta, masipag, masarap magluto ng pagkain, laging abala sa maraming bagay, lalo tigit kung ito ay may kinalaman sa paghahanda at pagluluto ng makakain. Chef Marta, pwede nating sabihin na ganyan, sapagkat siya ay isang napakahusay na cook. At meron din siyang sariling paraan ng pagbibigay ng oras at pagpapakita ng pagmamahal. Ito ay sa pamamagitan ng pagiging abala para kay Jesus. At ang isa po, ang pangatlo, ay si Maria. Si Maria po ay may sarili ding paraan ng pagpapadama ng pagmamahal kay Jesus. Siya po ay isang good listener. Kung si Lazaro ay good conversationalist, si Marta ay masipag, magaling magluto. Si Maria naman po ay mahusay sa pakikinig. Siya po inilalarawan na nasa paanan ng Panginoon at nakikinig sa mga ipinapangaral ni Jesus. At sa ating ebanghelyo, pinakita din po ni Maria ang isang uri ng pagmamahal at isang uri ng pagbibigay na walang kalakip na panghihinayang. Binuhusan niya ng mamahaling pabango ang paa ng ating Panginoong Jesus. Ang halaga po ng pabango ay 300 denaryo. At isang denaryo, katumbas po ng sweldo sa maghapong trabaho. Kaya parang
sweldo sa 300 araw na pagtatrabaho. Kaya isipin nyo, buong taong sweldo ang halaga ng pabango. Ibinuhos lang sa paa ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po mumurahin ng pabango ibinuhos si Maria sa paa ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga sa Ebanghelyo, yung hindi naman talaga ang siyang nagbigay, ay siya pa nagpakita ng panghihinayang. Sino po yon? Si Judas Iscariote. Kaya ang sabi ni Judas Iscariote, sayang naman. Sana ipinagbili na lang at yung napagbilan, ibinigay sa mga mahihirap. Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Kita nyo? Tansyado ni Judas Iscariote, pati ang presyo ng pabango. Hindi naman siya ang nagbigay, pero siya nagpakita ng panghinayang. Pero ang totoo, hindi po yun dahil sa meron siyang malasakit sa mga dukha. Ang totoo, ayon sa kwento, kinukupitan niya ang pondo ng kanilang samahan. Kaya, nanghinayang siya sa pwedeng makupit niya. Yon ang katotohanan na ipinahayag sa ating mabuting balita. Kaya sa panahon ng mga mahal na araw, ano bang klase ng pagmamahal ang pinapakita natin sa ating kapwa? Sa panahong ito ng mga mahal na araw, ano bang klase ng pagmamahal ang masasalamin sa pagmamahal na ibinibigay natin para sa Diyos? Ano bang uri ng pag-ibig ang pinakikita natin sa Diyos at sa ating kapwa? Yung bang ating pananampalataya ay tunay na nasasalamin sa ating mga ginagawa? Pagsasakripisyo, paglilimos sa nangangailangan, at pananalangin. O baka naman napipilitan ka rin lang, o kung magbigay man ng panahon, baka naman ikaw ay nanghihinayang din. Kaya mga kapatid, ang ginawa po ni Martha na pag-ibigay ng isang bagay na mahalaga na walang panghinayang ay naglalarawan din at maaaring sumalamin sa uri ng pag-ibig na gagawin at ipakikita ni Jesus sa krus. Walang panghinayang, sapagkat ang pag-aali naman ng buhay ay ginawa dahil sa pag-ibig niya sa atin at sa kanyang pag-ibig sa Ama na nais niyang sundin sa kalooban nito. Kaya mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, ano po ang sabi ni Jesus? Ano siya'y ginugulo ninyo? Hayaan ninyong ilaan niya ang mga ito para sa paglilibing sa akin. Kaya ito ay anino lamang na mga magaganap sa buhay ng Panginoon sa mga susunod na pangyayari. Sa huling hapunan, binuhusan din ni Jesus ng tubig ang paa ng kanyang mga alagad upang ito ay hugasan at upang magpakita ng halimbawa para tularan. Sa Kalbaryo, noong unang Biyernes Santo, inialay ni Jesus ang kanyang buhay at ibinuhos din ang kanyang sariling dugo upang linisin tayo sa karumihan, dala ng kasalanan. O baka naman ikaw yung tipo ng tao na hindi na nga nagbibigay. Ikaw pa ay nagpapakita ng panghinayang sa ibinibigay ng iba. Ang iniisip mo ay ang para sa sarili lamang at hindi kung ano makabubuti sa iyong kapwa. O baka naman nagbibigay ka nga, pero may kalakip na malaking panghihinayang sapagkat hindi tunay at hindi bukal sa kalooban ang pagbibigay. Kaya nga, sa araw na ito, hingin natin sa Diyos ng biyaya na turuan tayong magbigay, magpakita ng pagmamahal ng walang panghihinayang. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat hindi mo pinanghinayangang ialay ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Turuan mo kaming maging mapagbigay ng walang kalakip na panghihinayang upang ang aming pagmamahal na maging tunay at dalisay. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. May we all have a prayerful and meaningful Holy Week celebration. At sakali po na may gusto sa inyong mag-abot kahit konting tulong para po sa hinihiling po ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua, ano mo pong halaga para po sa pagpapabulaklak ng ating simbahan sa Holy Thursday ng gabi, after the Lord's Supper, ay meron pong pagtatanod hanggang ating gabi. Gagayakan po ang ating repository. At sa Easter Vigil, Easter Sunday, hanggang First Tuesday, kailangan po natin ng dagdag na pondo para sa pagpapabulaklak sa altar
at ng loob na bahagi ng simbahan. Ano pong halaga na inyong may bibigay bilang tugon sa aming panawagan, lubos kami magpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Pagpalain tayong mga Panginoon Diyos, Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.